yan ang layunin ng National Human Rights Consciousness Week. Marami pong taong matuturuan at mapapaalalahanan ng kanilang karapatan. Walang taong maaapi. Kaya mahalaga na malaman natin ang mga batas tungkol dito. Kuya Eric, Bible story na po! Basahan natin. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa salot ng mga balang na dumating sa lupain ng Ehipto. Tinakpan po ng mga balang ang buong lupain ng Ehipto, kaya nagdilim po sa kanila. Kinain po ng mga balang ang mga halaman at mga bunga ng punong kahoy na iniwan po ng graniso. At wala nga pong natirang anumang sariwang bagay maging sa punong kahoy o halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. Sa kabila nga nun, patuloy pa rin na nagmatigas ang puso ni Faraon. Hindi niya pa rin pinayaon ang mga anak ni Israel. Eto, basahin natin ang karugtong sa aklat ng Eksodo, sa 10, 21 hanggang 29. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit, upang magdilim sa lupain ng Ehipto, ng kadiliman na may hipo." At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit, at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. Sila'y hindi nagkikita, at walang tumindig na sino man sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kani-kaniyang tahanan. At tinawag ni Faraon si Moises at sinabi, "Yumaon kayo! Maglingkod kayo sa Panginoon. Inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Isama rin naman ninyo ang inyong mga bata. Ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay ng mga hain at mga handog na susunugin, upang aming maihain sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay yayaong kasama namin. Wala kahit isang paa na maiiwan, sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon naming Diyos. At hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon, hanggang sa kami ay dumating doon." Datapwat pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya pinayaon sila. At sinabi ni Faraon sa kanya, "Umalis ka sa harap ko. Iyong pag-ingat ang huwag mo nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha, ay mamamatay ka." Mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha. Panibagong salot na naman po palang dumating sa lupain ng Ehipto. Hindi po pangkaraniwang kadiliman pong sumapit sa kanila. Nakakatakot naman po yun. Talagang walang liwanag sa kanila. Pero nananatiling may liwanag sa mga anak ni Israel. Oo, pero ganun pa man, patuloy pa rin na nagmatigas ang puso ni Faraon at hindi niya pa rin pinayagan na payaunin ang mga anak ni Israel sa Ehipto. Ay, ang tigas po talaga ng ulo ni Faraon. Oo, Bensi. At malalaman pa natin sa susunod kung loloobin ng Diyos kung mayroon pa bang salot na pasasapitin sa kanila. Kung mayroon, ano kaya iyon? Kaya't huwag kayong bibitiw sa panonood ng Bible story at malalaman pa natin kung gaano kadakila ang Panginoon. Mahalaga na alam natin ang ating karapatang pantao. May iwasan na tayo ay maapi at magawa ng masama ng ating kapwa. O kaya, ang kalooban ng Diyos ang gawin natin mga bata. Sa Biblia, pinapahanap sa atin ang kahatulan at pinatutulungan maging yung mga napipighati. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Isaias sa 1 at 17. "Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipighati. Inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaing bao." Mamamayan at pamahalaan, kapit-bisig sa pagsulong ng karapatan sa kaunlaran. Yan ang tema ng National Human Rights Consciousness Week sa taong ito.
Pag-aralan natin yan bukas kung loloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikat din sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Atin ngang isipin, unang dumarating ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Sa ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show.
Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Oo, Bensi. Bukas, God willing, malalaman pa natin kung mayroon pa kayang... sorry. Magandang hapon mga bata. Lahat ng tao at sa ating bansa ay pinagdiriwang ang National Roman. Isa ba?